Halina't muli po nating pakinggan at panoorin ang mga video ng Mensahero ng Silangan. Dahil sa mga video pong ito, dito po natin masumpungan ang mga kasagutan sa atin pong mga matagal ng katanungan. Tara po, panoorin po natin. Masayang bati, mga Oferians, bago natin ituloy ang pagtatalakay, nais nating bigyan ng atensyon itong mga nagpupumilit pa ring sipain ang kautusan. Makinig kayo, kailangang pansinin nyo na ang Galatians chapter 3 verse 24 hanggang 25 ay series of steps. Ang Galatians chapter 3 verse 24 ay step 1. Ang sinasabi doon is law is the guardian or schoolmaster. Ibig sabihin, yun ang guide, yun ang maghahatid sa atin sa Misaya upang makamit ang ating grace through faith. Ganito ang sinasabi ng verse 24. Wherefore the law was our schoolmaster or guardian to bring us unto the Messiah that we might be justified by faith. Maliwanag na ang kautusan ang maghahatid sa atin sa Messiah. So, may sinasabi bang kautusan? Meron. Hindi sinabing inalis na. Ngayon, anong step 2? Law provides access to Messiah. Naging channel ang law o kautusan para makarating tayo sa Messiah. Yun ang tulay. Malinaw, di ba? Step 3, Messiah receives and takes us into His custody. Yan ang sinasabi sa Galatians chapter 3:25. Inihatid ka ng kautusan, tinanggap ka ng Messiah dahil sa iyong faith. Kung kaya, naalis ka sa ilalim ng law. Hindi ang law ang inalis, kundi ikaw ang inilabas at inilipat ka sa Messiah. Ngayon, pwede mo bang sipain ang law at didirekta ka sa Messiah? Hindi. Kung sa simula pa lang sinisipa nyo ang buong judiciary system ng Elohim, contempt of court yan, pastor brother. Kung ang Misaya ay sumusunod sa mga kautusan, kayo exempted. Pastor, napaka-arrogant po ng doktrina na itinuturo nyo. Pati ang Misaya, inaapakan nyo. Baka hindi grasya, kundi disgrasya ang mapala nyo dyan. Umaapoy na naman ang galit mo sa Oferian. Ito, huling banlaw ko sa iyo. Revelations chapter 12 verse 17. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of the Elohim and have the testimony of Yahawashai. At galit na galit ang dragon sa babae at dinigma nito ang natitirang binhi na sumusunod sa mga kautusan. Ayun, sino daw ang galit na galit sa mga sumusunod sa kautusan? Ang dragon. Anak ka ng tatay mo, pastor brother. Yung dragon, the old serpent, yun ang galit na galit. You hate us? Expected namin yan. Sa Genesis pa lang, alam na namin ang pinagmulan ninyo. Eto, makinig ka, pastor brother. And the Elohim said unto the serpent, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. It shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Para sa iyo, pastor brother, mag-repent ka while you have time. Para sa mga Oferians, be strong. Pangatawanan nyo ang katotohanan. I rest the case, Your Honor.
nasa commandment series pa rin po tayo at ito ang pagpapatuloy. Honor your father and your mother so that you may live long in the land Yahweh is giving you. Igalang mo ang iyong ama at ina upang maging mahaba ang iyong buhay sa lupaing ibinigay ni Aba Yahweh ang iyong Elohim. May kaugalian ang mga Ophirians na katangi-tangi sa atin, yung pagmamano at paggamit ng po at opo. Wala kaming nakitang kaugalian ganyan sa ibang kultura, pero baka meron din. Tanong, ang pagmamano, paggagamit ng po at upo at yung hindi pagiging palasagot sa magulang ay sapat na? Sa unang dinig, parang napakasimple lang ng commandment na ito. Ngunit, paano nga ba ang tunay na pagsunod sa commandment? Paano ba yung salitang honor? Kasi sa ibang translations, ang nakalagay ay obey. Sa Tagalog ay sundin mo ang iyong mga magulang. Nagkakaroon dito ng maraming issues. Proper balancing ang kinakailangan. Hangad natin na linawin at makapagbigay ng ilang konkretong halimbawa kung paano ito masusunod. Ang mga nababanggit natin na parusa sa mga nagkakasala sa kautosang ito ay huwag niyong gagawin. Lilinawin po natin yan sa bandang huli pag natapos na natin lahat ang buong 10 Commandments at saka yung iba pang mga ipinagbabawal na may mabibigat na parusa. Tsaka po natin ipapaliwanag para isahan. Sa mga conservative na kultura, ang commandment na ito ay napakahalaga, oftentimes taken to extreme. Sa mga liberated societies naman, tila ba nabawasan ang kapangyarihan ng kautosang ito. As an overview, ang honor your father and mother ay nakapwesto sa pagitan ng karapatan ng magulang versus karapatan ng anak. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng honor or igalang? Ito ba ay kahalintulad ng salitang obey or sundin? Ito ang posisyon ng Ophirian. Magkaiba po ang salitang honor at obey. Magkaiba ang igalang sa salitang sundin. Gumamit tayo ng specific na mga situational example kung saan makikita natin ang application ng honor your father and mother. Siguro lahat tayo nakarinig na ng salita mula sa magulang gaya nito. Inilagay mo ako sa malaking kahihiyan. Isang pahiwatig lang yan na nilabag natin ang kautusan. Nawala ng honor ang magulang dahil sa kagagawa ng anak. Kunwari, ang anak ay nagnakaw. Nalagay sa kahihiyan ang magulang. Pagnanakaw lang ba ang kasalanan ng anak? Hindi po. Dalawa ang nilabag niya sa kautusan. Una, pagnanakaw. Pangalawa, inilagay niya ang magulang sa kahihiyan. Kunwari naman, sa aminin natin o hindi, may mga magulang naman na sila pa ang nagtuturo ng masama sa anak. Kunwari, inutusan ng magulang ang anak na magnakaw. Tumanggi ang anak. Sinuway niya ang kanyang magulang dahil ayaw niyang magnakaw. Tanong, nagkasala ba ang anak sa utos na honor your father and mother? Hindi po. Unang-una, mas pinanaig ng anak ang utos ng Elohim na huwag magnakaw. Pangalawa, hindi niya inilagay sa kahihiyan ang magulang, bagkus binigyan niya ng honor ang magulang. Bakit? Kasi sasabihin ng tao, kahit naman ganid ang magulang niyan, pero matitino ang mga anak. O hindi ba binigyan mo ng honor ang iyong magulang? Ngayon, simpleng halimbawa lang po yan, ngunit may mga panahon na komplikado ang sitwasyon. Halimbawa, sa pag-aasawa ng anak, iba ang gusto ng magulang sa gusto ng anak. Magkakasala ba ang anak kung susundin niya ang kanyang sariling kagustuhan? Meaning, susuway siya sa gusto ng magulang niya. Dito natin makikita ang kaibahan ng translation na honor at obey. Pero tingnan natin ang biblical background. Sa kapanahon ni Moses, simple lang ang pamumuhay. Hindi kasing komplikado na gaya natin ngayon. Ngunit may mga judges sila noon na nagdidesisyon kung sino ang mali at sino ang tama. Totoo naman na hindi sa lahat ng panahon ay tama at tugma ang desisyon ng mga magulang. Sa seleksyon ng mapapangasawa, kailangan din nating tingnan ang ibang utos na apektado. Kunwari, ang gustong mapangasawa ng anak ay tiyahin niya. Sa panahon ni Moses, bawal yan. Kung magmamatigas ang anak,
inasawa niya pa rin ang kanyang tiyahin. Yan ay paglabag sa honor thy father and mother dahil malalagay sa kahihiyan ang mga magulang. Sa panahon ni Moses, malaki ang role ng mga magulang sa pagpili ng mapapangasawa ng anak. Isa sa laging tinitingnan ay dapat galing din sa kapwa Israelite ang mapapangasawa. Pangalawa, dapat may financial capacity ang lalaki. Nasa Biblia din po ang dowry. Ngunit, hindi naman ito required. Kumbaga, nasa pag-uusap ng magkabilang panig yan. Ngayon, paano kung ayaw ng anak na babae? Kunwari, yung babae naman ang pag-usapan natin. Paano kung ayaw ng anak na babae doon sa lalaki na gusto naman ng kanyang mga magulang? May karapatan ba siyang tumanggi? Ito ang napansin namin. Walang sinabi sa Biblia na kailangang sundin ng anak ang seleksyon ng magulang. Ang sinabi ay, huwag mong ilalagay sa kahihiyan ang iyong magulang. Honor thy father and thy mother. Kunwari, ang anak na babae ay napilitang mag-give in sa gusto ng magulang. Kumbaga parang sige, napilitan na lang, kapilitan. Nagkaigihan na yung magkabilang panig at naitakda ang kasal. Then, biglang umurong itong anak na babae. Nagbago ang isip. Tanong, nalagay ba sa matinding kahihiyan ang magulang? Yes. Nagkasala ang anak? Yes. Obvious. Mas maigi pang hindi na lang umuo kaysa sa ilagay sa kahihiyan ang magulang. Gaya ng sinabi natin kanina, wala po kaming nakita na sinabi sa Bible na walang karapatan ang anak na tanggihan ang napupusuan ng kanyang mga magulang. Baliktarin naman natin ang sitwasyon. May karapatan ba ang magulang na diktahan ang anak kung sino ang magiging asawa niya? Expressly, walang sinabi na merong karapatan ang magulang na diktahan ang anak kung sino ang mapapangasawa. Ngunit, sa Biblia, ang magulang ang pumipili at kusang sumusunod ang anak. At may mga sitwasyon naman na hinayaan ang anak kung sino ang gusto niyang mapangasawa. Huwag lang din malalabag ng anak ang mga kautusan. Kumbaga, meron lang silang mga guidelines na dapat sundin. Nabanggit na natin ang isa kanina. Huwag mag-aasawa ng hindi kapwa Israelite. Huwag mong aasawahin yung kapatid mo, yung pinsan mo, yung tiyahin mo. Things like that. Yun lang naman ang restrictions. So, here is the finality. Kung ang magulang ang pumili ng mapapangasawa ng anak, lumalabas na add-on o plus factor para sa anak ang pagsunod niya sa magulang. Doon papasok ang blessing o yung promise na pahahabain ang buhay ng anak na nag-honor sa gusto ng magulang. Ngayon, may specific provisions sa Biblia kung saan ang isang paglabag sa kautusan ay may parusang kamatayan sa panahon ni Moses. Yun ang physical na sinaktan ng isang anak ang magulang. Kunwari, sinampal. Matatagpuan yan sa Exodus chapter 21 verse 15. Pangalawa, yung minura ng anak ang magulang. Exodus chapter 21 verse 17. Ngayon, dahil nasa makabagong panahon tayo, ang tanong, gaano pinahahalagahan ng ating gobyerno ang honor thy father and thy mother? Dito lulutang kung anong klaseng society meron ang bansa at ano ang bansa sa paningin ng ating Elohim. Sa mga Eastern countries, nabitbit pa rin ang biblical na kultura, napakahalaga ng honor thy father and thy mother. Makikita yan sa mga batas ng kanilang gobyerno. Ngunit, taliwas naman sa mga Western countries, you name it, America, Europe, etc. Basta doon sa Western, napakababa ng pagpapahalaga nila sa kautusan na honor thy father and thy mother. At makikita din yan sa mga batas na ipinasa ng kanilang mga mambabatas. Mapapagkumpara ngayon ang Shemite versus Japhethite society kung sino sa dalawa ang sumusuporta or umaayon kahit papano sa mga biblical foundation. Unahin natin sa aspeto ng pagdidisiplina.
Saan ka nakakakita na hindi pwedeng paluin ng magulang ang anak kahit na dini-dirty finger na sila nito? Minumura ng anak ang magulang, bini-BS. Minsan may mga napanood kaming video na sinasampal pa ang magulang. Pero walang magawa ang magulang. Western culture kasi. Pag pinalo mo ang anak mo doon, ikaw ang mabibilanggo. Yan, ganyan ang society sa lahi ni Japhet. Samantala, sa lahi ni Shem, ano ang aabutin ng ganyang klaseng bata? Palo. Ngayon, dito sa Pilipinas, ginaya-gaya ng isang estupidong mambabatas at ipinasa ng mga kapwa niyang estupido rin na hindi pwedeng paluin ng magulang ang mga bata. Kahit ang mga guro walang magawa, kahit ang mga pulis ay walang magawa, kahit nagbabasag na at nag-aamok ang mga minor de edad. I tell you, kapag ikaw ay binato ng isang bata, minor de edad, sorry ka. Bata yan. Hindi yan pwedeng paluin o pagbuhatan ng kamay kahit ng sarili niyang magulang. So, ganyan po yung batas na ipinasa nitong estupidong mambabatas. So, anong klaseng generation ang sumisibol o lumalabas? Mga kabataan na walang modo at walang disiplina, a new generation na hindi alam ang honor thy father and thy mother. Yan ang isang uri ng pagkurap ng isipan ng mga bata. Sa mga nakatira dyan sa US, hindi ba pwede kayong ipabilanggo ng mga anak nyo kapag pinalo nyo sila? Child abuse ang kaso eh. Hindi na namin sinaliksik kung similar ang mga batas across different states. Pero marami kaming alam na mga states dyan sa US na hindi mo pwedeng i-spank ang bata. Magkakaroon ka ng kaso. Ngayon, ang bottom line na tanong, supportive ba ang mga batas ng bansa sa kautosang honor thy father and thy mother kung hindi pwedeng paluin ng sariling magulang ang anak? Maging honest tayo sa ating sarili. May mga mali tayo sa ating pagkabata na hindi na natin inulit dahil napalo tayo ng Madre de Cacao o kaya tatlong tingting o kaya palaspas ng dahon ng saging. Hanggang sa lumaki tayo, dala natin yung disiplinang yun. Naaayon ba sa Biblia na pinalo tayo ng Madre Cacao dahil nangupit tayo ng pera sa wallet ng nanay? Yes. Proverbs 22 verse 6. Direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it. Sa ibang version sinasabi, when they grow older, they will not depart from it. So ibig sabihin, kung ano yung ipinasok mo sa isipan ng bata, kumbaga yun na ang na-register sa isipan ng bata, naging part na ng instinct niya yun. Malabo na makalimutan niya pa yun. Kumbaga naging part na ng kanyang pagkatao. Ngayon, linawin din namin na iba po ang pagpalo bilang pagdisiplina sa pagpalo dahil mainit ang ulo ni nanay o kaya ni tatay kaya ginawang outlet ang anak. Mali po yun. Bago paluin ang bata, kunwari dahil sa isang kasalanan, bigyan muna kaya ng sapat na warning dahil likas sa bata na nakakalimutan ang mga rules. Pleasure-oriented pa yan kasi bata pa. Kumbaga, warning, 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 pang-apat, palo. Yan po ay naaayon sa Proverbs chapter 23 verse 13 hanggang 14. Don't fail to discipline your children. They won't die if you spank them. Physical discipline may well save them from death. Ito malalim po yung kahulugan nito. Huwag daw kaliligtaan na disiplinahin yung inyong mga anak. Hindi daw sila mamamatay kapag pinalo mo. Ang physical discipline mo daw o yung pagpalo ang pwedeng magsalba sa kanila mula sa kamatayan. Bakit kaya? Kasi kung talagang meron ng nakintal sa pagkatao nila na inner discipline, malabo na makagawa yan in the future ng mabibigat na crime na pwedeng maging dahilan ng kanilang kamatayan.
So, ano ang nagligtas sa kanila? Yung pamamalo mo noong bata pa ang batang yan. Ang pagpalo ay last recourse. At siguraduhin din na alam at nauunawa ng bata ang kasalanan niya bago siya paluin. Sa ganun, tinuturuan mo siyang paano maging masunurin sa magulang. Pakaingatan na huwag mapapalo ang bata na wala naman talagang kasalanan dahil hindi pagiging masunurin ang itinuturo mo dyan, kundi pagiging rebeldeng bata ang magiging bunga niyan. Note, hindi po natin sinasabi na gamitan nyo ng 2x2 ang anak ninyo. Ito pa, kadalasan, ang napapansin natin ay yung tuwing nakakagawa ng pagkakamali ang anak. Samantalang, pag tama ang ginagawa niya, parang baliwala lang, hindi pinapansin. Ito, kailangan din ang simpleng reward kapag maganda ang ginagawa ng mga anak. Tandaan, ang bata ay naghahanap ng atensyon. Kung hindi mo pinapansin ang kanyang tamang ginagawa, kadalasan gagawa yan ng mali, makuha lang ang iyong atensyon. Ngayon, hindi po tayo nagmamagaling. Ngunit ang mga payo na binigay namin ay naaayon sa biblical at psychological principles. Kung may nakikinig dyan na may background sa child psychology and behavior modifications, alam nyo itong sinasabi namin. Familiar kayo sa mga positive reinforcements kung saan binabalance natin ang rewards versus punishments. Ang puntong ipinapakita namin dito ay ganito. Hindi solong responsibilidad ng anak kung paano niya matututunan at matutupad ang honor thy father and thy mother. Malaki ang responsibilidad ng magulang na turuan kung paano ba sundin itong kautusan. Partly to be blamed din ang magulang kung bakit walang modo ang kanilang mga anak. Take note po ang sinabi natin, partly. Yan yung sinasabi nating breeding o upbringing. Malaking factor po kasi sa pag-mold ng personality ang experience at relationship ng bata sa loob ng family habang lumalaki siya. Isa pa, kahit anong sabihin natin na pantay-pantay ang pagtingin at turing sa mga anak, pero sa aminin niyo po at sa hindi, deep inside, may isang bukod tangi. Merong mas malapit sa inyong kalooban. Huwag po kayong mag-alala. Nangyari din yan kahit sa biblical times. Hindi ba't si Joseph ang pinaka-favorite ni Jacob? Tapos, isa yun sa parang naging contributing factor kung bakit naiinggit itong mga kapatid ni Joseph kay Joseph hanggang sa ibinenta nila si Joseph sa Egypt. But of course, it might be part of the plan ng Elohim. Mga nanay at tatay, huwag niyo pong ipapahalata sa mga anak ninyo kung sino ang favorite. Dahil kim-kim ng iba ang hinanakit hanggang sa pagtanda nila. Minsan, ito ang na-observe namin. May mga magkakapatid na nag-aaway-away, matatanda na, 50 anyos na away-away pa din. Pero, ang pinaghuhugutan pala ng tampo at galit ay mga pangyayari noong 7 years old pa lang sila dahil sa siguro hindi nagkaigihan sa schedule ng paghuhugas ng pinggan. Tapos yung kim-kim na hatred na yun, na mga hinampo at tampo, kung ano-ano pa man yan, ay natitrigger na lang ng ibang mga pangyayari kapag matanda na sila. Hindi, minsan limot na nila talaga kung ano yung pinagmumula ng parang mabigat ang loob ko dito sa isang kapatid ko na to. Limot mo na yung specific na eksena. Pero andun sa kalooban mo na pag nasagi ka lang ng konti, bigla kang nagsisilakbo. Ngayon, hindi mo alam na yung galit pala na yan na naka-embed sa iyong emotion, sa iyong psyche, ay dahil doon sa nung 7 years old pa kayo, nagkaagawan kayo ng laruan, tapos sa'yo naman talagang laruan, pero ikaw pa yung napalo. Yun, mga ganyang bagay po. Lumilitaw yan later in life. Ngayon, kapag nababalanse ang pagdadala sa bata, kalalakihan niya ang pagiging matuwid na may paggalang at takot sa magulang. At higit sa lahat,
may takot sa amang Yahawa na siyang naglatag ng mga kautusan. Ang ating bansa ay bitbit pa rin ang pagiging conservative Shemite kumpara sa mga ultra-liberated Japhetites. Ganyan sinira ng Babylonian system, religion, and government ang basic unit of society, ang pamilya. Ang pagkakaroon ng close family ties ay tatak ng mga Shemites yan. Kumpara sa western counterparts natin, tayo dito hanggang sa pagtanda, gusto natin kasama ang magulang. Hindi tayo sold out doon sa ugaling pag matanda na sina nanay at sina tatay, ay doon mo na yan, ipadala mo na yan sa nursing home. Ang ganyang gawain ay ugali ng mga Japhethite. We have a close family ties. Yun ay tatak Shemite. So, bilang pagtatapos sa video, tandaan po sana ng mga magulang, turuan at tulungan nyo ang inyong mga anak kung paano kayo nila i-honor. Mas mainam kung ang bata ay sumusunod sa inyo at kayo ay i-honor, hindi lamang dahil sa takot silang maparusahan, kundi bilang pagmamahal sa magulang. Alam namin, itong mga sinasabi namin ay parang madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Alam namin yan, ideals are there but are not expected na maging 100% reality. Ngunit, iba pa rin yung may tinitingnan kang ideals bilang gabay. Sa mga anak naman, tandaan nyo, honor thy father and thy mother dahil magiging parents din kayo sa darating na panahon. What you sow, you will reap. Kung ano ang tinanim nyo, yun din ang inyong aanihin. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa Ophirian Heritage. Sa mga new subscribers, welcome to the Heritage. Be blessed. Shalom. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng video ito. At kung kayo po ay may natutunan, paki-like and share na rin po. At nasa baba po ang ating link para po sa inyong mga komento. Salamat po.